Good day guys, welcome to my channel, Ride with Levy. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe to my channel so that you will be notified in my next vlog. Today, I'm driving my new Mazda 3 Sportback. Ito is kalalabas ko lang dito sa Mazda Makati. And we will do a very simple review. I will touch on my first impression on the Sportback. I will focus on my initial impression on the exterior and interior to give you an idea how I view this car. So tara, samahan niyo ako. Isa sa mga napansin ko dito, ang ganda ng busina niya. Hindi ko na siya kailangang palitan. Pakinggan nyo. Ganda, di ba? Dito pa lang hindi na nag-cost cut ang Mazda. Okay, chill ride lang tayo. Pupunta tayo sa gasoline station. We will check yung tire pressure. Normally kasi pagkabago, mataas ang tire pressure niya. Tingnan natin. Ang tire pressure niya ngayon is 37. I will reduce it to 33 kasi natitigasan ako. Yung 36 and 37, I think, 36, yun ang recommended based dito sa nakalagay sa my doors. Okay na yung tire pressure. And we'll now share my first impressions. Unang napansin ko dito yung kanyang window glass, naka-privacy glass na siya. Yung sa front is clear, yung sa rear is dark. Hindi ko yan pinakabitan ng tint kasi may kakabit akong ibang tint yan. Ang isa pang napansin ko dito yung plate number niya nakalagay doon sa loob ng grill. So it doesn't look good. So ito, tatanggalin ko to. Lalagay ko dito sa baba. So kailangan natin ng plate relocator para mailipat itong plate number dito sa baba. Okay, ang next nating napansin dito, ito flat. Kailangan nating i-wrap ito ng gloss para maging seamless yung itsura niya dito sa rear glass, para black na gloss siya. Pati ito sa may side mirror, flat siya. Papapalitan natin ito ng wrap na gloss para maganda yung dating niya. Ang stock mags niya is size 60 tapos 205 yung lapad. So, balak kong palitan to ng size 18 or 19 na mags. Tapos, ang lapad ng gulong gawin nating mga 225 or 235. Ang balak kong mags dito yung parang European looks. Parang ganyan, Kita mo yung before na stock. Tapos, pinotoshop ko, ginawa kong 19. Yan parang clean look siya. Ang ganda ng dating, di ba? Dito makikita mo ang effect ng mags talaga sa looks niya, Mags lang ang pinalitan ko dito. You can see the difference. See the picture, titigan nyo. I'm sure mas matagtag siyang sakyan, but I'm willing to sacrifice the quality of the ride sa looks niya.
Okay, tingnan natin sandali yung interior. Nandito yung VIN number niya. Dito mo makikita kung saan siya gawa, no? This one is made in Japan, unlike yung ibang mga cars in its class na made in Thailand. So pag Japan, mas maganda yung quality. So original na Japan siya. That's one plus factor dito sa car na to. Ang impressive talaga dito yung quality ng interior niya. So, kahit entry level siya, naka-leather seat siya, tapos mga soft touch materials, tapos meron pa siyang sunroof. Tapos hindi rin siya tinipid sa mga features. Tingnan man natin yung itong doors niya, no. Look at the quality ng stitching ng leather. Very impressive. Even yung switches niya, ang ganda ng feel. High quality talaga siya. Yung spare tire niya nga pala is donut type. But if you look also at the trunk, kita mo yung details niya, no? Pati yung sides nung is naka-carpet. So buo naka-carpet siya. Tingnan natin yung ilaw. Yung turn signal niya sa rear is LEDs. Ganon din sa sa front. Yan yung kanyang ilaw. Ang bangis ng dating. Hindi nga lang siya naka-LED na DRL katulad ng sa premium. Pero okay na rin. Yung rear lights niya parang Ferrari Lusso. Tapos yung C-pillar reminds me of Porsche Panamera. In terms of design, yung hood niya is mahaba, tapos mahaba din yung kanyang wheelbase. Kaya sporty talaga ang look niya, lalo na pag nakita mo siya in person. Wala siyang strong lines, kaya pag tinamaan siya ng ilaw o ng shadow, makikita mo yung reflections. So yung curves niya, dun mo na-highlight. Based on specs ng engine, parang underpower siya. Pero based on actual test na ginawa ko, impressive din yung kanyang performance at 1.5 liters, no? Tapos napansin ko din yung plate light niya is LED na rin na white. So hindi na ako magpapalit. Sa interior naman, yung mga buttons niya, lahat illuminated. White siya, so very fresh sa eyes. Yung owner's manual niya is like a book. Talagang must have made an effort to produce a book about the car. That's how detailed they are. Kita nyo, ganda, para siyang libro. Different from the others. Dito naka-explain yung details about the car. Tapos if you look at the quality of the key fob, no, kita mo yung material na ginamit, ang ganda. Compare ko dito sa Montero ko, parang siya, rough. Ito talagang maganda yung quality nung ginamit niya dito sa kanyang key fob. That shows yung kanyang market positioning as a premium car. Alright, sa next vlog, re-reviewin ko ito ng extensively. So, watch out for my next vlog. Ang isa kang gusto ko lang i-highlight dito, initially, ito yung fuel efficiency niya. Nung makuha ko, mga 7.7 kilometers per liter. Nung sinubukan ko sa highway, nag-register ako ng mga 15 kilometers per liter. Quite impressive, yung kanyang fuel consumption. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like,
share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!